Tingnan mo yung progress niya, no? Ang laki, no? Maganda pala. So ito na yung pabahay pala. Nakabakod pala sa dito, ma'am. Pambansang pabahay para sa Pilipino kung saan mabibigyan ng mas magandang tirahan. Meron ng sarili, hindi na kayo uupa. At higit sa lahat, hindi na sila nakatira sa danger zone. Katulad na lang sa ilalim ng tulay, sa creek, or kung saan mang parte na tatamaan sila ng mga project. So ngayon naman, pipicture natin itong mga pabahay dito sa Quezon City naman. Makikita mo dito kung gaano kaganda na yung tirahan nila. So bukod dito, magsisimula naman natin dito sa Commonwealth Avenue. Mag-update ng MRT Line 7. Dadaan ang Batasan Road at all the way papunta dito. Alright, nandito na tayo sa Commonwealth Avenue, Quezon City. So kabayan, ito po yung station ng MRT Line 7. Tingnan mo yung progress niya, no? Ang laki, no? So ito ay malapit sa Batasan Road. Mukhang malapit na magbubukas itong MRT Line 7 simula doon sa SM North hanggang dito Fairview, kaya to. Pero yung papuntang Bulacan medyo matagal pa. Mga ilang taon pa yung malaki na rin yung progress nitong MRT Line 7 Batasan Station. So meron din pala siyang hagdan dito para paakyatan, no? Siguro kung magkakaroon ng future na bus rapid transit dito dadaan, no? Di ba doon sa EDSA meron din sa ilalim ng MRT. Yan. So yung stairs pala naka-ready na rin, no? So kayang-kaya to from SM North hanggang sa may Fairview. Pero yung Fairview hanggang sa Bulacan, yan yung matagal pa. I think mga 2028 yata yung expected na pagbubukas nun. So nandito na tayo sa Batasan Road. So maraming mga housing project ang gagawin ng Marcos administration ngayon. So yun ay 1 million housing per year. So mahigit 6 million housing units yan in a span of 6 years pagkatapos ng Marcos administration. So dito sa kanan pala, ito po yung Batasang Toda. So dito din pala magkakaroon ito ng mga building, no? Din, para sa mga housing din na malapit lang dito sa Commonwealth. So itong pupuntahan natin ngayon dun sa Harmony Hills. Meron na mga pabahay dun. So i-update din natin yung mga location ng mga housing project dito naman sa Quezon City. So alam nyo ba na maraming mga backlogs na mga pabahay pala. So itong Marcos administration ngayon ay tinutuloy nila yung pagpapagawa. So maganda yung location dito sa Quezon City, no? Kasi dito matatanaw mo na yung mga kabundukan para nasa probinsya ka. Pero dito sa mga bundok na to, matatanaw mo rin dito na unting-unting nakakalbo, no? Dahil sa mga quarry activity. Ano mo sa dulo? Yan na yung part ng Pandinyan, Rizal. Unting-unting natutupad na ito pangarap ng mga bawat pamilyang Pilipino. So kung dati nangungupa pa sila tapos ilang taon ay nakalipas pero hindi pa rin mapasa kanila yung unit, no? So ito ay maganda at malaking tulong. So ayon sa mga natanong ko, yung mga priority na mabibigyan dito, yung mga nakatira sa danger zone, lalo na doon sa creek, sa ilalim ng tulay, sila yung kailangan ng immediate na relocation. Tapos yung iba pala dito ay mga taga Quezon City lang din. So malapit lang. Kasi karamihan ng mga nakatira na dito, nandito na yung hanap buhay nila, yung mga anak dito nag-aaral, yung mga kamag-anak nila nandito. So kaya marami ding mga naghahangad ng mga relocation nila, malapit lang din dito sa Quezon City. Kita ko sa inyo yung lugar dito, malapit na siya sa sakay ng MRT, di ba? Siguro mga isang sakay papunta dun sa station ng MRT Line 7. Ang maganda yung lugar dito, kabentang tahimik. Talagang hindi na kwanto, abuti ng baha, no? Ito yung DSWD, oh. Medyo pababa kasi dito, eh. Mababa yung kanya elevation. Marami palang kon dito, residential area, oh. Ito na tayo, lalakarin natin pababa. Medyo malubak-lubak na yung kalsada, eh.
marami pang ayusin dito, no? Tulad ng kalsada, yung drainage. Pero maraming nakatira dito sa lugar. So, yung mga daan na pa pala dito. So, parang naging sapa itong baba, oh. So ito na yung pabahay pala. Nakabakod pala sa dito, ma'am. Pero marami na nakatira dito. Marami kasi may mga damit na, no? 2022 nandyan na yan. So bago mag 22 pala to. So ito naman yung mga housing project dito naman yan sa Quezon City. So maganda ang location. Tingnan mo yung katabi niya, kabayan, puro mga residential area ta. Tsaka tahimik. Talagang province feels. Ngayon, itong mga pagpapagawa ng mga affordable housing project para sa mga ISF, na lalo na sa mga priority na mabibigyan ito, na magkakaroon ng disenteng tirahan at higit sa lahat, wala na silang pangamba. So ayon pala sa data, may higit 3 million na informal settlers pala. So marami-rami din ng mga pabahay ang kailangan. So ganito po yung housing units dito. Yan, meron siyang common road. Tapos bawat building nito, marami din mga units yan. Yan, magkakadikit lang. Ganito yung mga karamihang style ng mga pabahay na nakikita natin. Tapos yan, malapit sila sa mga facilities dito. Puro mga residential area na rin, no? So itong sa likod pala, yan na yung part ng Rizal. At matatanaw nyo dito itong Sierra Madre Mountain. Ang mountain na to, hindi lang siya nagsiserve as a sanctuary for the flora and fauna, kundi ito din ay important para sa pang-protect against sa typhoons na apektado dito sa Luzon. So ito po yung longest mountain range dito sa Philippines. Pero makikita mo dito na unting-unting nakakalbo itong bundok, no? Kahit malayo yan. Kita mo dito kabayan, di ba? Yung bundok na green, nagmistulang brown. So dahil po yan sa mga activities na ginagawa nila yan sa bundok, para talaga ramdam mo na unting-unting nasisira yung kalikasan. So ano masabi nyo ngayon dito sa mga housing project dito naman sa Quezon City? So maganda itong program ng Marcos administrasyon ngayon, kung saan gagawa sila ng 1 million housing units per year, a total of 6 million housing units in the span of 6 years. So kundi marami-rami din ang magbenepisyo nito. So alam nyo naman yung population ng Philippines ngayon, ilan na? Mahigit 100 million na, di ba? Ang dami na. So marami nga nagsasabi na
mas maganda daw gumawa na ng panibagong Metro Manila na labas dito, siguro sa north or south, no? Para mabawasan na yung congestion dito, lalo na yung traffic. Yan. Pero kung mapapansin nyo, halos yung mga karamihan ng relocation, katulad ng mga na-demolish na mga taga Manila, nababigyan sila ng relocation sa Bulacan, Cavite, malayo, no? So ito naman, maganda ito dahil meron din pala sa mga Metro Manila na ginagawang mga housing project.